Ayan, naka-break po ako and ah, kakain po ako ngayon. At ang ulam ko ay niluto natin kaninang umaga. Binaon ko po. Tara, kain po tayo. Unang subo po sa inyo yan. Sarap kumain ng may ano, medyo may music konti pero naka-turn up naman siya. Good morning mga minamahal kong viewers. Ay kape po tayo. Kagigising ko lang po at medyo siguro para akong sinipon. Hindi ko malaman. Siguro init tsaka lamig yung doon sa aking trabaho. Baka nadaan tayo. Nagkaganon siguro kaya medyo parang sinipon tayo. Kamusta po lahat? Ang mga minamahal kong viewers. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga OFW saan mang panig ng mundo. Good morning po. Bali kagabi bago tayo matulog, nag-ano tayo, nag-aral konti. So nanghingi ako sa aking anak ng notebook na hindi ginagamit para mag-aral-aral konti ng ating mga standards ng mga ating mga trabaho. Ito, may siguro itong bond paper na to is old tawag nito, old files ko na itabi ko pa. So nag-aral akong konti at nag-take note ng mga standard nito. So medyo bago pa itong notebook na nangingi ko sa anak ko. Yan, so nakapagsulat na rin ako gabi. Pero ayan, pero hindi kinaya, para akong inaantok na kaya hindi ko na tinuloy. And kahapon sa okay naman yung trabaho ko, and may konti akong video doon na may sa aking pag-break. Yun, kumain po tayo at ang ulam ko doon ay adobo. Lagi na lang adobo. And then ang break ko pala kahapon is 1 hour. So pwede naman kami kumain doon sa inside ng premises ng aking trabaho. So okay naman po. At nakakapagpahinga ng konti. So ilang minutes lang din ang kain ko dahil medyo busog naman. So nakapagpahinga ng maayos-ayos. Tapos medyo maganda flow ng trabaho kahapon dahil medyo magandang pasok. Ibig sabihin is maraming orders na ginawa namin kahapon. So sana hope maganda, malaki-laki ang pasok at maka-recover ang trabaho namin or yung store namin na sa previous nila na mahina at palakas ng palakas. Ayun po. Bago pala ako umuwi kahapon, miniting pala ako ng aking mga MO, ng mga supervisors regarding dun sa aking training. So sa training ko po is I think 34 days pala, hindi pala 2 weeks yung training ko.
So pinaliwanag sa akin na yun nga, meron akong trainer, pero so kailangan sa akin na meron akong trainer, kahit nasabi na previous na doon na rin nakapag-work na ako before doon. Kailangan nila yon ng trainer or body sa akin para sa aming standard procedural at certification na rin para sa work. Oo. Kasi kailangan yun, kasi itong store namin na pinagtatrabahoan ko is nakasalalay dun sa magte-train sa akin para maging train branch na rin po. So kailangan habang tinitrain ako, accurate lahat, standard para pagdating ng certification magiging okay ang flow. So pinakita lahat ng supervisor ko kung ano man dapat gawin ng aking body na i-train ako, at okay, at mabait naman yung aking body, at ang ano ko sa kanya is hindi siya mahirapan na i-train ako dahil familiar naman ako, and for refresh lang, and ano lang din ang tawag nito, for refresh lang din ako, and parang correction lang din kung naalala ko pa or alam ko pa yung mga standard before. Ayan. So saglit, siguro mga ilang minuto lang naman yung meeting na yon, kasi napaka-importante kasi yun nga, pag sakaling sa pagdating ng certification, kung hindi may pasa ang yun ng aking body o ng aking trainer, ang mangyayari niyan is parang magte-train ako sa ibang branch and magbabayad ulit ang store, yung branch namin. So ang kailangan doon is yung pag naipasa namin yung certification is magiging training branch ang aming store, yung branch. Tapos at kung hindi naman may pasa is magte-train ako sa ibang store na training branch and magmumulta kami. So pray ko lang is na guide kami ni Lord, guide niya yung body ko, yung trainer ko, na ma-execute namin yung procedure o para sa dating ng certification, maging maayos at may pasa namin. At may tulong din sa kanya yon na ma-certified or magiging siya, magaling siya. Bata pa yung magte-train sa akin. So after nung nag-meeting kami, yun, medyo nagkaroon ng order kami ulit. So tuloy-tuloy naman ang gawa. Medyo sinipon tayo. Siguro kaya sinipon siguro ako is medyo nagstay ako dun sa mainit, and then pabalik-balik ako dun sa cold, parang yung fresh air na may galing sa dispatching area namin. So siguro kaya ako sinipon. Kaya pagdating ko gabi, habang kumakain ako ng aking dinner or ng aking hapunan, is parang tumutulo ang aking sipon. Ayan, so madali lang naman to i-treat, or inuman ko lang ng para sa sipon. So gabi pag pauwi ko, okay naman ang biyahe ko, safe. And then pagdating ko sa monumento dyan is, yun nga is wala pila ang sakayan ng jeep. So medyo every time na is masabit na lang ako kasi hindi puno na. So kailangan magantay pa ako ng maraming pasahero na sasakay. So pag nakita ko na lang may dumaan na jeep na puno, sasabit na lang ako para madali na lang pag-uwi ko. Ayun.
Saka ko na lang po i-reveal kung saan po tayo nagtatrabaho. Pangalan ng aking establishment or pangalan ng aking workplace. Medyo ano ba yan? Medyo ngayon pa lang nararamdaman ang lamig ng panahon ngayon. Unlike nung nakarang taon, nung December, hindi gaano malamig. So ngayong January, medyo malamig. Kaya siguro yun. Na ano tayo ng sipon. Tapos, itong yellow book na to is dito ko ilalagay ang mga standard na procedure. So kagabi yung isang item o isang product namin ang naisulat ko na dito. Yan. So isang product pa lang namin ang naisulat ko yung standard procedural niya. So medyo inantok na ako gabi, kaya sabi ko, naisip ko matulog na lang. And yun, maaga nagising at napakalamig talaga. And after ng break ko kahapon, medyo maganda ang kahit konti lang yung minutes ng breaks mo. Medyo naman okay, kasi medyo hindi maingay. And sometimes pag na ano ka is may magandang view sa labas. So medyo relax ang break mo. So hindi ka na istorbo. And bago pala ako mag-break noon, mayroon palang konting aberya yun sa loob ng workplace ko. Hindi naman sinasabing aberya, yung konting problema na nasusolusyonan. So yung mga ganong problem, you have to investigate muna bago mo execute yung tamang execute. So yun nga is napansin ko, or hindi na kumbaga hindi kaya nagkaganon siguro is siguro medyo nakakaligtaan na. So nakakaligtaan na at dapat alamin nila kung anong source ng problema. So maliit lang naman ang problema yun. So nagawa ng paraan at magaling ang gumawa ng paraan. So alam niya ang gagawin. Alam niya ang solusyon. So good job. So unti-unti nare-restore na main ang mga non-major problems sa kusina. Yun kailangan isa sa certification pala is kailangan yung condition ng loob ng namin store. Kailangan ma-rectify, maayos lahat yun para ma-certified kami. Para isa sa key na ma-certified kami. Yun. Mahirap, pero pag nalampasan mo na yon, maginhawa na. Mahirap manggawin yon, mga yon para ma-certify, pero pag nairaos mo na, maipasa mo na yon, kumbaga pinaghirapan mo, pinag-aralan mo, isa-isip mo, isa-puso mo. Tapos yun yung sinasabi na may keywords na blank blank blank. Tatlong letra yun. Tatlong letra. Blank blank blank. Yun yung sinasabi nila na pag na execute mo yun plus yung isa-puso mo, isa-isip mo, na execute mo ng tama, na maayos, para pagdating ng panahon napakaluwag na sa iyo, kasi nakakatanim na sa utak mo kung yung ginawa mo na before na tama is alam mo na hindi na maging mahirap sa iyo. So yun ang pinaka the best na good efforts, or magiging matagumpay ka na. Yun. So good morning po sa lahat. Kung hanggang dito na lang po ang aking
tawag dito, ang aking video. Salamat po sa mga minamahal kong viewers sa pagsubaybay sa aking journey, sa aking buhay dito sa aking munting channel na Puting Mensahero. And shoutout po ulit sa lahat ng mga OFW saan mang panig na mundo, sa mga minamahal kong viewers. Shoutout po, ingat po lagi at dasal ko na lagi kayong gabayan, bantayan ni Lord sa araw-araw niyong gawain at ingat-ingat po lagi. God bless po, magandang umaga, paalam po.